Ito pala mga pare ko yung mga NBA players na inaasahan at posibleng magretiro para sa year 2027 sa oras na hindi pa sila makakuha ng championship title next year. Ito yung mga superstar, star legend na nakikitang matatapos ang karir after ng 2026 NBA season. Sa ngayon kasi may ibang posibilidad na under discussion pa ng mga player tulad nila Kevin Durant, Stephen Curry, James Harden, Paul George na nasa reach na ang edad mula sa mid-30s at may mga injury history. Posibleng magretiro sa 2026 kung bababa palalo ang performance pero walang certainty na report tulad kila Chris Paul, Kevin Love at Lowry. Pero bago yan mga pare ko, hihingin ko muna yung sandaling oras mo para mag-follow o subscribe sa aking channel at huwag mong kalimutan na pindutin ang notification bell para maging updated ka sa mga video ko pang ilalabas. Huwag na natin patagalin, umpisa natin dito kay Lolo Bron. Meron siyang 23 season sa career at pagpasok next season, panibagong history na naman yan para kay Lolo Bron. Pero yan din mismo yung nakikitang senyalis ng mga analyst na baka ito na yung last dance ni LBJ sa kanyang career pagtapos ng 2025 to 26 season, lalo na ngayon na hindi na yan nakapag-setup ng contract niya mula sa Lakers. No extension, no short term deal, kaya yung player option na lang nito para sa 2026 season ang natitira at tatapusin niya sa Lakers dahil ayon na rin mismo sa betting site na Bovada, kapag tinitignan nga ang next NBA player to announce retirement for 2027 hindi nga nawawala yung pangalan nitong si Lolo Bron. Pumili siya na i-exercise ngayon ang 52.6 million na player option at hindi yan humingi ng extension sa Lakers. Kaya nakikita na dalawa na lang ang pwedeng bagsakan nitong si LBJ. It's either na lumipat o tumuloy na sa pagre-retiro at tapusin ang karir niya sa mismong jersey number niya na 23. Walang title at walang extension. Posibleng retirement na talaga ang bagsakan niyan. Kaya nga ang balak nga niyan mag-contend pa sa susunod na season sa isang championship title para sa panglima niyang ring. Si Tucker 40-year-old na rin ngayon, pangalawa na lang sa pinakamatandang nakikita sa NBA kasunod nitong si LBJ at ni Chris Paul. Sa report nga hindi ni-renew ng Knicks ang team option niya na nagkakahalaga ng 3.5 million, kaya siya ngayon pumasok bilang free agent. Sa simula ng 2024 to 25 season na-trade siya ng 3 beses sa loob lang ng 5 araw mula sa LA Clippers, Utah Jazz, Miami Heat, Toronto Raptors at winave siya mismo ng Raptors dyan. At dyan mismo nakikitang dahilan kung bakit nawawala na dito ang matibay na projection at plano ng mga teams para kuhanin pa siya. May mga lumalabas pa ngayon na rumors na malaki ang posibilidad ng retirement dito, pero malinaw na sinabi nitong si PJ Tucker sa Instagram post niya na 40 years young, 100% healthy, able and will continue playing. Yan yung sinabi niya na minimining na may pagkakataon pa siya para maglaro. Yung dalawa sa nakikitang pwede pang mapaaga ang retirement nang hindi tumutungtong sa 40 ang edad itong si Al Horford na nasa 39 na ngayon at itong si Nicolas Batum. Mula sa malaking pagbagsak ng scoring nito, bumaba sa 6.1 points noong 2023, bumagsak mula sa 5.3 points noong 2024 at 4.0 ngayong 2025 at sa mismong career low na 4.0 points at 78 game niya sa Clippers. Etong season na to kung saan pumasok pa sila sa playoffs run, tinanggihan niya ngayon ang 4.9 million na option para sa 2026 season at nagde-declare bilang free agent. Kahit may posibilidad na bumalik siya sa Clippers, mababa na yung sahod na makukuha niya. Samantalang si Horford ngayon pumasok na rin bilang free agent at habang nag-iintayan ng offer mas pinagpipilian nga raw nito kung maglalaro pa o magre-retired na. Ayon yan mismo dito sa The Boston Globe Report. Kaya sa edad at pagbaba ng playing time ng mga to, parehang nasa late 30s na. Kaya naman nakikita ang physical at statistical decline nila at may posibilidad na tapusin na lang ng mga to ang karir nila. Si Westbrook sinasabing wala na rin siyang balak na kunin ang 3.4 million player option para sa 2025 to 26 season sa Denver Nuggets. Kaya nga ngayon naging unrestricted free agent din yan at sa report nananatili pa rin niyang walang team hanggang ngayon at walang team ang nagpapakita nga ng interest dyan. Bumaba ang playing performance niya sa Game 7 kontra Minnesota, nagkamali pa sa huling minuto at nakaapekto sa higher playoff seeding nila.
At ang run mismo ni Westbrook ay nakikitang parang throwback na. Marami ang naniniwalang hindi natugma sa modern NBA approach ang laro ni Westbrook ngayon. May mga rumors na lumalabas na may interesado pa rin namang team tulad ng Miami Heat, Atlanta, Milwaukee Bucks, pero walang movement na ginagawa para sa kanya. At nakikitang habang naghahanap yan ng team at tumatagal may posibilidad na hindi siya makabalik sa NBA kung wala pang offer na dumating. Si Chris Paul ngayon ay nare-report na pipirma ng 1-year deal sa LA Clippers na nagkakahalaga ng 3.6 million deal para sa 2025 to 26 season. Si CP3 talaga ang nakikitang malaki ang posibilidad na magretiro after ng season na to. Last dance kumbaga mga pare ko sa parating na season, kaya nga mas tumataas pa ang indication dahil nga sa 1-year deal lang ang pinili nito sa LA Clippers ngayon. Mag-champion man o hindi yung team niya ay panigurado nga raw na isa lang talaga ang babagsakan nitong si CP3. Nagdesisyon siyang bumalik sa dati niyang koponan na Love City era para magkaroon ng maayos at personal na payout sa pagtatapos ng karir niya bilang legacy na rin. Kahit may napakaraming awards, wala pa rin siyang ring hanggang ngayon. Ang huling finals niya noong 2021 kasama ang Suns pero hindi sila nagtagumpay. Ang pagbalik niya sa Clippers na may solid roster kasama sila Bradley Beal, James Harden, Kawhi at Lopez isang pagkakataon para tapusin ang karir niya na lumaban pa sa championship title. Si Draymond Green nakikitang naghahanda na rin sa retirement transition niya sa Golden State Warriors. Sa report nakikita ang araw nito ang paglalaro niya hanggang 2026 to 27 na lang o katapusan ng contract niya sa Warriors. Tapusin ang kontrata niya at mag-transition sa ibang karir kagaya ng podcasting o TV analyst inside the NBA. Yan yung planong araw na nakikita mismo niya sa oras nga na magretiro siya. Kaya nga hindi malabo anytime mag-announce ng retirement itong si Green, lalo na kung matapos ang 2026 season na hindi ito makakuha ng championship title. Yan na lang rin kasi talaga ngayon ang hinahabol ng veteran forward na si Green sa Golden State Warriors. Talagang naghahabol na lang rin yung mga to at least isang championship title at makakuha pa ng isang ring bago magtapos yung karir nila sa Golden State Warriors. Maraming indication na rin talaga ang lumalabas about sa retirement nitong si Green pero wala pang malinaw at may posibilidad sa 2027 pa natin malalaman yan. Sa kalagayan naman ngayon ni Kerry na tumutungtong na rin sa mid-30s, tinatawag na rin yung karir niya bilang 2 years at a time dahil 2 years from now nakikita nito na pwedeng matapos ang karir niya sa Warriors. Nakahanay sa mindset nitong si Kerry ang kontrata niya hanggang 2026 to 27. Kapag natapos ito at hindi makakuha ng championship title, baka mas piliin na lang nito ang retirement. Wala pa siyang NBA ring 4-time champ pero baka lang mga pare ko gusto niyang tapusin ang karir niya with one last championship at lumitaw ito bilang pinakamahalagang tanda ng closure para sa kanya at team niya na Warriors. Ang inaantay na lang kasi dito ni Kerry mag-compete sila ng championship title kasama sila Butler at makakuha ng championship title at ring sa huling pagkakataon bago ang retirement. Talagang malapit nang maubos yung mga superstar legendary player ngayon na naglalaro sa NBA. Talagang magkakaroon na ng panibagong era sa pag-uumpisa ng 2027 season. Yan yung nakikita ng marami.